This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo. Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol. Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. May mga oras na nakakaramdam tayo ng lungkot lalo na kapag kumakagat na ang dilim. Sa mga ganitong oras din minsan ay nakakaramdam tayo ng kahinaan at mabubuwal na tayo sa kadiliman. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Buhay ko ang internet. Bukod sa dito nanggagaling ang kabuhayan ko ay napapasaya ko rin ang sarili ko dahil marami akong natututunan at nalalaman. Sa pag-i-internet ko nahahanap ang libangan lalong-lalo na sa Facebook. Kung pamilyar kayo sa mga memes o yung mga kalokohang post lang sa Facebook, ayun, madalas ang ginagawa ko. Kapag may nakita akong nakakatawang meme ay isi-share ko para makita rin ng ibang mga kaibigan ko. Naisip ko kasi na kung napapasaya at napapatawa ako ng mga memes na ito ay malamang ay mapapasaya rin ang ibang taong makakakita nito. Yun kasi ang goal ko rin. Yung may mapasaya kahit na hindi ko personal na kakilala. Kaya accept lang ako ng accept sa Facebook ng mga nag-a-add sa akin at umaasa ako na kapag nakita nila lahat ng post kong nakakatawa sa Facebook ay makakalimutan nila panandalian ang problema nila. Tulad na lamang nitong Serena, hindi ko siya personal na kakilala at hindi ko rin maalala kung ako ba ang nag-add sa kanya sa Facebook o siya. Basta ang tanging alam ko lang ay kailangan niya ang tulong ko. Kailangan ko siyang mapasaya dahil kapag lumalabas siya sa newsfeed ng Facebook ko ay puro malulungkot ang pinopost niya. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Kaya naman isang gabi nang hindi ko na matiis ay chinat ko na siya at mabuti na lang at nag-reply siya. Nagpalitan kami ng mga kwento at mga jokes hanggang sa marinig ko na rin ang matamis na tawa niya. Doon na kami nag-start maging virtual friends ni Rina. Lagi kaming magka-chat anumang oras pero walang halong landian saktong magkaibigan lang. Na nagkakilala sa Facebook at naging komportable sa isa't isa kahit na hindi pa personal na nagkikita. Marami na kaming alam sa isa't isa. Kayo ba naman yung magkausap oras-oras? Pati nga mga kinakain namin pinagsisend pa namin sa isa't isa. Minsan pa nga ay nagpapadala pa siya ng pagkain na luto. Naluto niya sa akin at ako naman ay pinadadalhan ko siya ng mga libro na alam kong magugustuhan niya. Nagugustuhan ko siya, aminado ako dahil sa pagiging totoo niya at sa pagiging magaan niyang kausap. Pero hindi ko pa yon sinasabi dahil syempre hindi pa naman kami nagkikita at ayokong isipin niya na hindi totoo ang nararamdaman ko dahil sa Facebook lamang kaming magkausap. Kaya naman konting hintay pa, sabi ko. Tatansyahin ko muna ang tubig. Total ay wala pa namang ibang nanliligaw sa kanya ay hindi muna ako mangangamba. Oo, alam kong walang ibang nanliligaw sa kanya dahil siya mismo ang nagkwento sa akin. Kaya naman nabuhayan ako ng pag-asa pero agad din akong natakot nang malaman ko kung bakit. Nakwento niya na rin kasi ang tungkol sa lalaking huli niyang minahal. Nakilala din daw niya sa Facebook at doon din nakausap hanggang sa mag-meet nga sila at makapagpalagayan ng loob. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon at doon inamin sa kanya ng lalaki na may asawa na pala ito. Nagalit daw si Rina noong una pero naniwala siya nang sabihin ng lalaki na inaayos na nito ang pakikipaghiwalay sa asawa.
Kaya naman daw hinayaan niya na maging kabit siya sa loob ng 5 taon. Alauna na noon ng madaling araw, dapat ay patulog na ako noon dahil maaga pa ang gigising. Dahil may kailangan akong asikasuhin pero pinilit kong huwag ipikit ang mga mata ko para makinig kay Rina at sa kwento niya. Yung kwento niya kung bakit siya laging malungkot. Yung kwento ng pag-ibig niya at kwento kung bakit siya nakaramdam ng kabiguan sa pag-ibig na naranasan niya. Gusto ko pa siyang makilala at gusto ko pang malaman kung paano ko siya iaahon sa pinagdadaanan niya dahil alam ko na hindi pa buo ang puso niya at alam ko na hindi pa siya handang tumapak sa bagong buhay dahil nakadikit pa ang paa niya sa nakaraan. Gusto ko siyang tulungan, gano'n naman ako Papa Dudut eh. Laging andyan para tumulong sa mga may problema emotionally at isa si Rina sa proyekto ko. Gusto ko siyang tulungan at hindi ako titigil hanggat hindi siya natitigil sa pagiging malungkot sa gabi. Tutulungan ko at kung ang tanging paraan ay ang makinig sa lahat ng hinaing niya ay gagawin ko yon. Buong puso kong gagawin yon dahil gusto kong matulungan siya at gusto ko ako ang unang makita niya kapag buo na siya dahil gusto ko ay ako ang mahalin niya. Dahil nga 5 taon ang inabot ng pagiging kabit ni Rina ay mahaba rin ang naging kwento nito. Parang naging teleserye na nga Papa Dudut dahil laging to be continued ang kwento niya at gabi-gabi ko yung sinusubaybayan. Detalyado siya sa kwento nilang dalawa ni Dan. Wala siyang iniiwang kahit katiting na detalye. Lahat sinasabi niya. Para siguro ay ipaunawa sa akin na naging malalim ang relasyon nila kahit isa lamang siyang kabit sa paningin ng iba. At dahil nga mahaba na ang kwento niya, ay mas pinili niyang itawag na lamang sa akin ito kaysa i-chat. Para mas personal daw. Ayos naman sa akin, gusto ko ring mapakinggan ang boses niya. Gusto kong marinig yung nararamdaman niyang sakit base sa tono ng boses niya. Kasi mas nananaig sa akin na tulungan siya kapag gano'n ang naririnig ko. Papa Dudut, nalaman ko noon na 20 years old lang siya nang makilala niya ang one great love niya. Ang nagulat pa ako nang marinig ko na 40 years old na pala yung lalaki na yon. Umasa raw talaga siya na hihiwalayan ng lalaki ang asawa nito. Kaya tumagal siya sa 5 taon na relasyon. Umasa siya noon na siyang pipiliin nito. Lahat kasi binigay niya sa lalaking yon. Kahit sobrang bihira sila na magkasama dahil pamilyado nga ang lalaki. Pinilit niya pa rin na magstay sa tabi nito at lahat ng hilingin ng lalaki ay binibigay at ginagawa naman ni Rina. Alam mo namang hindi mo siya makakasama forever, hindi ba? Kasi pag-aari na siya ng iba at kung talagang mahal ka niya, iiwan niya ang asawa niya para forever na kayo. Wika ko. Yun na nga eh. Hindi niya pala maiiwan-iwan yung asawa niya kasi mahal niya yung asawa niya. Ang sabi pa ni Rina. Ikaw, mahal ka ba niya talaga? Tanong ko. Hindi, tugon niya. Yun na yun eh. Bakit hindi ka pa kumalas? Sobrang obvious na yung nilatag niya sa'yo. Tanong ko. Tanga eh. Sabi ko sa kanya, okay lang kahit na hindi niya ako mahal. Sa ngayon, sabi ko matututunan din niya akong mahalin. At nagstay pa rin ako kahit sinabi niya na malabong mangyari yon. Kwento pa ni Rina. Ay tanga nga, bulalas ko. Grabe ka ha, sambit naman ni Rina. Ang labo lang kasi ng harap-harapan naman ng sinasabi sa iyo na hindi ka niya mahal. Hindi ka niya pwedeng mahalin pero ayan, pinilit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Wika ko naman. Iniisip ko kasi na baka may chance na mahalin niya ako. Di lang siya open sa posibilidad pero pwedeng mangyari yon. Lalo kung binibigay ko sa kanya ang lahat, lalo na ang katawan ko. Hindi ba yun naman ang gusto niyong mga lalaki? Tanong niya. Di lahat no. Nung binigay mo ang lahat sa kanya sa loob ng 5 taon, sinabi na ba niya na mahal ka niya? Tanong ko pa. Hindi pa rin eh. Wala eh. May problema lang sila ng asawa niya pero hindi ibig sabihin nun mawawala na yung pagmamahal niya sa taong yun. Matagal na sila,
may mga anak na mahirap nang gibain ang pagmamahalan nila kahit marami pang pagsubok na dumaan. One great love niya yung asawa niya. Hindi niya yung basta-basta papakawalan. Tugon niya. One great love mo rin naman siya ang sabi ko. Oo, pero kailangan ko siyang pakawalan dahil hindi na nga tama wika niya. Tama yung desisyon mo, sabi ko. Kung tama yung desisyon ko, bakit malungkot pa rin ako ngayon? After almost 2 years mula nang magkahiwalay kami, bakit pakiramdam ko hindi ko pa rin kayang maging masaya? Tanong pa ni Rina. Wala akong maisagot sa huling sinabi niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi walang tamang sagot sa tanong niya. Gusto ko lang namang makinig sa kanya hanggang sa gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ba gano'n naman yon? Kapag nasabi mo na lahat ng nararamdaman mo, kahit papaano'y gagaan na yon. Tapos magiging masaya ka na ang muli kasi hindi na mabigat yung nararamdaman mo. Pero parang sa kanya, sa tuwing nagkukwento siya sa akin, sa tuwing nagsasabi siya ng nararamdaman niya tungkol sa nakaraan niya, ay mas lalo atang bumibigat ang pakiramdam niya. Baka siguro nga hindi pa rin talaga siya totoong nakaka-move on. Siya na rin mismo ang nagsabi. One great love niya, ang lalaking yon. Hindi mo basta-basta makakalimutan ang taong minahal mo ng sobra kahit sabihin pang taon na ang lumipas. Paano ko ba siya matutulungan? Parang ang hirap naman pala. Akala ko ay kailangan ko lang makinig sa kanya. Pero bakit sa tuwing pinakikinggan ko siya ay nagiging komplikado na ang lahat at nagiging malabo na makapag-abot ako ng tulong sa kanya? Papa Dudut, nakwento ni Rina na nakilala niya pala ang asawa at anak ng one great love niyang si Dan. Magkasama raw sila ni Dan sa isang restaurant nang lumapit ang asawa at anak niya. Nagulat pa raw at kinabahan pero nalusutan din naman daw ni Dan ang sitwasyon dahil pinakilala siya nitong kliyente sa asawa at sa anak nito. Natawa ako kasi parang hindi naman kapani-paniwala yon, pero ang sabi ni Rina, naniwala daw ang mag-ina ni Dan kaya wala silang naging problema. At doon nga ay nagpatuloy pa ang mali at tago nilang relasyon. At nang matapos yon ay hirap naman siyang makaahon at maka-move on. Almost 2 years ka nang nakawala sa kanya. Wala na kayo, di ba? Tanong ko. Wala na nga kami pero parang hindi pa rin ako nakakawala mula sa kanya. Tugon niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo, Rina. Nahihirapang sabi ko. Kahit wala kang sabihin, okay lang. Kailangan ko lang ng may makikinig sa akin. Yun lang ang kailangan ko ngayon. Malungkot ako, gusto kong may nakikinig. Pwede bang gawin mo yon? Tanong niya. Alam mo namang basta ikaw pwedeng pwede. Tugon ko naman. Nagsalita siya nang nagsalita. Nilabas niya lahat ng sama ng loob niya kay Dan at sa mga naging desisyon niya. Nakinig lamang ako. Yun lang ang kaya kong gawin noon. Nakinig lamang ako. Hindi ako nagsasalita pero pinaparamdam ko sa kanya na andun lamang ako para hindi niya maramdamang mag-isa siya. Inabot na ng 5:00 ng umaga nang matapos siyang magsalita. Papa Dudut, nakatulog na pala siya. Hindi niya namalaya na sa sobrang dami ng mga sinabi niya at sa dami ng pag-iyak niya ay napagod na pala siya at nakatulog na. Hindi pa rin siya napapatay ang tawag. Naririnig ko ang mahinang paghilik niya. Napangiti ako. Oras naman na para naman ako ang magsalita at sana ay hindi niya marinig ang mga sasabihin ko. Sana nga'y totoong malalim na ang kanyang pagtulog dahil hindi ko kayang i-explain sa kanya ang mga sumunod na sinabi ko. Sinabi ko mga katagang mahal kita. Paulit-ulit at sinabi ko ang mga dahilan kung bakit mahal ko siya. Inisa-isa ko ang lahat. Lahat-lahat ng mga bagay na nagustuhan ko sa kanya, detalyado ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong lumuwag ang dibdib ko dahil nasabi ko ang totoong nararamdaman ko sa kanya kahit sabihin pang nakatulog na siya at malabong narinig niya yon. Pero okay lang. Ang importante ay nasabi ko ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung kailan ang susunod na araw na masasabi kong muli yon sa kanya. At sana'y kapag dumating ang araw na yon ay gising na gising siya at naririnig na niya. Habang tumatagal ay mas lalo akong nahuhulog kay Rina at habang tinatago ko yon ay mas lalong lumalaki ang pagmamahal ko sa kanya.
Isang araw ay sinabi ko sa sarili kong oras na. Oras na para umamin ako at subukang ligawan siya. Alam kong hindi pa siya totally healed sa kanyang nakaraan, pero hindi ba sabi nga nila, minsan ay nakakatulong na may makilala tayong ibang tao para makapag-let go na. Para makapag-move on na. Yon ang bala ko. Gusto kong ako yung taong yon na susunod niyang mahalin at magiging dahilan para bitawan na niyang nakaraan niya kay Dan. Baka naman kasi ako yon at hindi lang niya alam. Baka naman kasi pwede kaming dalawa. Baka pwedeng subukan kung gugustuhin niya at kung aamin ako sa kanya. Doon na ako naglakas ng loob na ayain siyang magkita kami, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya ang feelings ko at oras na siguro para mas makilala namin ang isa't isa. Pumayag naman noon si Rina pero sa isang kondisyon daw. Gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Nagulat talaga ako noon at hindi ko yon inaasahan. Hindi ko akalain na siya pa ang magyayayang magkita at magsiping kaming dalawa. Ang paliwanag niya ay babae raw siya at may pangangailangan din. Kaya sino ba naman ako para tumanggi? Kaya naman pumayag na rin ako sa kondisyon na gusto niya. Seryoso nga si Rina noon, akala ko'y nagloloko lamang siya o sinusubukan ako pero sa motel na nga kami nagkita. At doon ay may nangyari kaagad sa aming dalawa. Siya pa itong naging mas agresibo. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan lamang kami habang nakahiga sa kama at hinihintay na lang na matapos ang oras namin. Doon na rin kami kumaing dalawa imbes na sa plano kong restaurant. Doon na rin kami nanood ng pelikula sa maliit na TV na nakamount sa pader ng lumang motel na yon. Plano ko pa naman sana na magsini kaming dalawa pero sabi niya ay wag na lang daw. Sayang ang pera. Nakakable naman daw ang TV sa motel na yon kaya maghanap na lang kami ng mapapanood doon. Akala ko noon ay una at huling beses na magmo-motel kaming dalawa. Inisip ko noon na magiging normal na ang mga date sa mga susunod pero ganoon pa rin. Kapag nagkikita kami sa motel laging may nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko naman sinasabing ayoko yon. Siyempre, gusto ko rin. Lalaki ako, saka mahal ko siya. Pero sana'y gusto kong iparana sa kanya yung hindi niya naranasan kay Dan. Gusto ko siyang dalhin sa mall, sa park, sa sinihan at sa simbahan kung gusto niya. Yung nakikita ng maraming tao. Hindi ko siya itatago sa lahat, hindi tulad ng ginawa ni Dan. Gusto ko siyang itrato ng tama, gusto kong ipakita sa kanya kung ano ang totoong mukha ng pagmamahal. Pero lahat ng yon ay tinanggihan niya. Ayaw niya na mag-date kami sa mall, manood ng sine o kung ano paman. Ang gusto niya kapag nagkita kami ay sa motel lang para magsiping. Bakit ayaw mong itrato kita sa paraang alam kong magiging masaya ka? Yung mararamdamang mong mahal kita at mahalaga ka? Tanong ko. Kasi hindi ako sanay, tugon niya. Ngayon pa lang sanayin mo na. Kasi gusto kong iparamdam sa iyo to. Payagan mo lang ako. Huwag ka nang magpakulong sa maling nakaraan mo. Huwag mo nang isiksik sa utak mo na hindi ka deserving na itrato ng tama. Wika ko. Alam mo kung ibang lalaki lang to, magiging masaya siya sa ganitong setup. Ang arte mo para kang chicks. Napapailing na sabi niya. Iba ako, huwag mo kong igaya sa iba. Nalaman lang ang habol sa iyo. Ang sabi ko naman. Bakit ikaw, hindi mo ba gusto ang laman ko? Satisfied ka naman di ba? Tanong niya. Gusto kong masatisfy sa ibang paraan. Gusto kong masatisfy emotionally. Hindi mo yun maibibigay sa akin Puro katawan lang ang ino-offer mo. Wika ko. Kasi yun lang ang meron ako. Ang sabi naman niya. Kaya mo mag-offer ng pagmamahal. Ayaw mo lang. Wika ko. Hindi naman sa ayaw. Hindi ko lang alam kung papaano ulit. Okay na? Tugon naman niya. Kaya nga dito ako Tutulungan kita. Ang sabi ko. Kasunod noon ay ang pagtunog ng telepono sa loob ng kwarto. Senyales na oras na para lumabas kami dahil tapos na ang oras namin na magkasama. Hanggang sa makauwi na kami sa kanya-kanyang bahay ay hindi na namin pinag-usapan pang pinagtalunan namin sa motel. Sabi niya sa ibang araw na lang daw namin pag-usapan dahil pagod siya at walang gana. Pumayag ako at hindi ko siya kinulit pa. Sabi naman niya magkikita muli kaming dalawa sa susunod na linggo. Nag-uusap pa rin naman kami ng maayos, parang walang nagbago at nagbibiruan pa rin tulad ng dati naming ginagawa.
Kaya naman masaya ako dahil hindi naging awkward ang lahat dahil sa minsang naging pagtatalo namin. Sa susunod na magkikita kami, susubukan kong piliin ang mga salitang gagamitin ko para hindi naman niya ako pag-isipan ng masama sa pakay ko. Gusto ko lang naman kasing maging masaya siyang muli. Maging masaya sa piling ko. Yun lang. Napapagod na rin kasi akong nakikita siyang malungkot lalo na kapag sumasapit ang sad hours niya. Ayoko nang magkaroon ng sad hours. Gusto ko'y masaya na siya at ma-realize niya ang halaga niya. Pero mukhang malabo na yon. Dahil isang gabi bago kami magkita ay blinak na ako nito sa Facebook at sa lahat ng social media accounts niya. Pati ang cellphone number niya ay hindi ko na makontak pa. Hindi ko alam kung saan siya nakatira dahil never naman siyang nagpahatid sa akin at lagi siyang iwas kapag tinatanong kung taga saan siya. Baka yun talaga ang plano niya. Bibitawan niya ako at hindi na magpapahanap pa sa akin. Kapag nakuha na niya lahat ng kailangan niya sa akin kapag nagamit na niya ako. Isang taon nang nakakaraan mula nang ginos ako nito pero hanggang ngayon parang sariwa pa rin ang sakit at pagmamahal ko sa kanya. Oo Papa Dudut, hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanya hanggang ngayon. Kaya ang lagay, ako na ngayon ang may sad hours. Ako na yung nagpo-post ng mga malulungkot sa Facebook. Ako na yung kinukumusta ng mga kaibigan ko kung ayos lang ba ako dahil hindi sinasanay sa pagbabago ko. Wala ni isa akong pinagsabihan dahil gusto ko. Ang alaala na meron kami ni Rina ay iikot lamang sa aming dalawa. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa pagpayag na gumamit ng mga alias na pangalan sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Daryl. Marami tayong alaala na nais balikan at alalahanin pero meron ding ilan na nais nating kalimutan dahil sa pait na dulot nito sa ating damdamin. Kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Daryl sa maikling oras ng pagkakakilala. At samahan nila ni Rina, naging masaya siya dahil nakaramdam siya ng saya at pagmamahal. Ayun nga lang pansamantala lamang ang naging masayang kwento nila ni Rina. Ganun pa man Daryl, naniniwala ako na darating ang araw na magiging tunay kang masaya sa piling ng babaeng totoong magmamahal sa'yo at hindi ka iiwanan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Spotify and YouTube channel natin. Dito lang po kayo manood sa Papa Dudut channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.